Personal na naiabot kay Vice President Sara Duterte ang imbitasyon sa kanyang dumalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Nangyari yan nang magpunta ang bise sa hiwalay na pagdinig ng ibang komite sa Duterte Drug War kahapon kung kailan sumalang ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil natrepuhan na ibigay sa kanya ang imbitasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability na dumalo sa pagdinig sa November 20. Nako, November 20 mga kababayan. Sally Garcia, thank you naman. Julia Biago, opo. Luz Metz, shoutout po. Oo. Ba't namamatay-matay itong PC ko? Oo. Di ba? Oo. Sige, tuloy. Sara, atin-atin ka pa. Ayan, tuloy. Alam nyo, sa kakaiwas niya, mga kababayan, ayan lang tinamo niya. Yung umiksena para magdrama sila sa pagdinig sa Quadcom, ayan na nga. Kita mo, di ka nakapalag, no? Pumirma naman ang bise bilang patunay na natanggap niya ito. So ngayon, mga kababayan, asahan natin to. Asahan natin to sa November 20, ang pagdalo ni Sara Duterte. Nako, Sara. Dito na naman magkakaalaman, Dahil ikaw ay nakapirma na dyan, huwag ka nang gumawa ng dahilan. Kasi kapag hindi ka pumunta at ngayon nabalita yan, nako, delikado ka. Masisira na naman, ang mga Duterte niyan. Kasi lahat na lang, mga kababayan, lahat na lang ng mga kinikilos neto ngayon, nakabantay ang mga sambayan ng Pilipino. Diba? Nakabantay lahat hindi daw siya dadalo. Problema niya yun. Kita nyo, kung hindi dadalo, Jocelyn, tingnan nyo kung gaano ka walang yato. Kung hindi siya imbitado, dumadalo. Kapag ka iniimbitahan, hindi dadalo. So ano tawag doon? Mga kababayan, bahala na kayo. Bahala na kayo na magpasya kung ano pang dapat isipin at dapat pang itawag dito. Putik na yan. Dahil dyan, mga kababayan, sa pagdinig nga ng Quadcom, eto na, mga kababayan. Pasok! Malacanang sa muling pagsilip ng Philippine National Police sa ilang kontrobersyal na kaso ng pagpatay noong kasagsagan ng giyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Yan na sinasabi ko, mga kababayan. Yan na. Diba? Andres, boss. Oo. Hermar de Guzman. Solidad Kunanan, boss. Oo. Di tayo nagkita. Elsa Obedoza. Nandyan na rin. Nako. Late na kayo Saan ba kayong live galing? Kita nyo. Sige na, imbestigahan nyo na. Alam nyo, parang tingin ko, style lang ni Pangulo Hulihin nyo muna sa mga bibig nila. Bago tayo, gumawa ng hakbang para sila'y panagutin sa lahat ng mga aaminin nila. Grabe. Galing din ang diskarte, no? Eto pa. Yung iba nagtataka, mga kababayan, bago tayo lumayo kay Sara. Yung iba, Cherry Baco, Gemma Kilitoy. Yung iba, nagtatampo, bakit daw ba? Itong si Sara ay nabigyan pa ng budget, Alam nyo, mga kababayan, bakit nabigyan ng budget yan? Dyan na kayo magtaka. Siyempre, para nga naman, pag inimpeach siya, hindi na pag-iisipan si Pangulo dyan. At talaga naman walang kinalaman. Sabi ng PNP, uunahin nila ang mga kasong naungkat sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. At nakatutok si Mariz Umali. Suportado ng Malacanang ang isasagawang pag-iimbestigang muli ng Philippine National Police sa mga high-profile case kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nako, ayan na, suportado na ng Pangulo. Suportado na ng Malacanang etong PNP para nga imbestigahan itong mga pag-amin, mga kababayan,
ng mga patayan na nangyari nung panahon ni Digong. Sino-sino ba yan? Unang-una na nga dyan na inamin nila yung pagpatay na may kinalaman daw sila di umano sa pagpatay ni Mayor Halili. At kanino pa dito sa kawaningan ng PCSO na chairman, mga kababayan. Di ba inamin nila yan? Yan ngayon ang tututukan ng PNP dahil bubuksan yan. At yan ay nagpahayag ang palasyo sa pagsuporta nga dyan. Nako, eto na. Kala nyo tatahi-tahimik lang yung mama. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pagbibigay halaga ito ng Administrasyong Marcos sa patas na pagpataw ng hustisya at pagsunod sa rule of law. Sabi ng PNP, uunahin nila rito ang mga kasong nabanggit sa pagdinig ng House Quadcom hearing. Unahin yung mga nabanggit. Partikular ang pagpatay kina dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nako, yan na nga si Halili, mga kababayan. Ito yung sa mga hindi nakakaalam lang. Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Ayan po, ito si Mayor Halili ito po ay silent water runs deep. Oo nga. Yan yun si Pangulo, tinutukoy mo. No? Ito mga kababayan. Si Mayor Halili, habang ito'y nagpa-flag ceremony, abay binaril ito sa dibdib, mga kababayan, patay. Ngayon, ito po inamin. Ni Garma mismo na niyabang sa kanya kung paano pinatay itong mamang pobre na to. Kawawa naman naulila yung kanyang pamilya di ba? Madam Ellie, sa mga hindi pa nakasubscribe dito kay Madam Ellie, alam niyo, sa totoo lang, isa ito sa magaling na vlogger, mahusay magpaliwanag, at talaga namang mamamangha kayo kung saan din humuhugot to ng mga katwiran. Pag nanonood ako rito, napapanganga ako di ba? Hingi tayo kay PRD. Dami pera, bilyon-bilyon Kita mo, ang dami pang bangko, ang daming bank accounts di ba? Bakit? Hindi ba kayo nagkapera? Lagi na lang Lagi na lang partner. Lagi na lang nagpapanggap na mahirap Ayun tuloy, mga kababayan, anong ginawa ni Senator Trillanes? Talaga namang binasag ng gusto. Dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Nako, yan na. Isa pa yan. Si Espinosa nakakulong na, pinatay pa nila. Kung inyo lang, matatandaan. Elias Bulusan. Ating PCSO Executive Wesley Barayuga. Nako, yan pa si Barayuga, mga kababayan. Ito yung pinatay, binarel. Dyan mismo. Ayan, yung nakamotor na yan, tinutukan. Grabe, Ibang klase, patayan nung panahon ni Digunyo. Kaya nga nung panahon na yun, mga kababayan, no choice yung mga vlogger. Maliban ako. Bakit? Hindi pa ako vlogger nun Naging vlogger tayo nung pandemic. Ang tutok naman natin, scammer. Ayaw naming makisawsaw sa politika. Dahil hindi naman kami political vlogger nung panahon na yan. Siguro kung naging political vlogger tayo nung panahon na yan, nakto, nauna pa tayo kay Percy Lapid. Anong mga kaso yan? Wesley Barayuga. Definitely, ang uunahin natin dyan, ma'am, yung mga nabanggit po sa Quadcom committee hearing because there are people talking about it. So yun ang magiging starting point natin. It will take the precedence over the other cases because merong isang tao na nagsasabi na meron siyang involvement, meron siyang knowledge na banggit yung kay Mayor Halili. So definitely, it will come into play. Sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, may Special Investigation Task Force ng binuo na pangungunahan ng CIDG na mamumuno sa pag-iimbestiga hindi lang sa reward system at EJK, kundi sa lahat ng iba pang isiniwalat ni Garma sa Quadcom. Nako, nakita nyo na. Malaking bagay yung pagsisiwalat ni Garma sa Quad Committee, mga kababayan. Eddie Aguilar. Malaking bagay yun, kaya ngayon tignan ninyo. Paano na ito? Kawawa mga Duterte dito, mga kababayan. Sigurado ko sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, noon pa,
ang mga Duterte magiging basura. At tandaan nyo mga kababayan, mangyayari talaga yan. Ngayon pa lang, sa Davao, yung tumatakbo na mga mag-aama ay nakukulelat sila. Mamaya patatalakayin natin ha. Siguro ng PNP, walang sasantuhin sa investigasyong ito. Nako, walang sasantuhin. Tingnan nyo yung mga salita na yan. Walang sasantuhin. Kahit sino ka pa. Kahit si Digong ka pa. Kahit kakampi mo pa si Satanas. Walang pakialam ang PNP dyan. Nako. Diba, Alma Kawili? Tuloy. Wala daw sasantuhin eh, oh. Oh. Walang sasantuhin sa investigasyong ito. Nako, walang sasantuhin, no? Iba na, oh. Evangeline Camilosa, boss, amo Panginoon. Thank you naman, ano? Ha? Kita-kita tayo. Ulit. Tuloy. Bagamat ayaw pangunahan ni General Fajardo, nararapat lang daw na tanggalin muna sa pwesto lahat ng aktibong pulis na sangkot sa mga kaso para di umano maka-impluwensya sa investigasyon ng kaso. Correct. Lahat kayo, mga pulis kayo, nasangkot kayo. Dapat i-relieve muna kayo. Dapat wag na muna kayong nandiyan sa inyong posisyon. Sa serbisyo. Kasi baka mamaya ma-impluwensyahan ninyo yung mga investigador na mag-iimbestiga sa mga pulis na dawit dito sa mga nangyaring patayan noong panahon ni Digonyo. Paano yan? Diba? Mga kababayan? Buti sana kung katulad nyo, si Trillanes, walang sinasanto. Oo, walang kinakatakutan. Kahit kay Digong, oo, talagang pumapalag eh. Kita nyo naman, ano? Kita nyo naman si Trillanes. Sabi ko nga kanina, na-boost si Trillanes dito. Kay Digunyo. Dahil kay Digunyo, dahil kay Trillanes, ito. Dahil kay Trillanes at kay Digunyo, sama naman natin. Abay, nakita natin yung pagkakaiba nilang dalawa. Isang matinong politiko at isang madumi. Oo, bukod sa pangit Kita nyo na yung pagkakaiba. Isang walang issue at isang napakaraming binabatot, inaakusa na kung ano-anong mga masasamang ginawa niya sa kapwa niya Pilipino at sa bansang ito. So ngayon mga kababayan, yung mga tao nga ngayon, Mami Terry, opo, di ba? Yung mga tao nga ngayon, mga Pilipino, marami nagsasabi, sana si Trillanes hindi mayor ang tinakbo. Dapat daw senador. Oo. Kaso nga mga kababayan, ito naman ang sinabi ko Ito naman ang sinabi ko. Skyran. Ano na? Ito. Relax ka lang. Trillanes, mga kababayan, hindi ito pang mayor. Sa totoo lang mga kababayan, pang presidente na nga to, Teresita Tan. Pangit, inside. Grabe ka naman. Emel Bautista, no? Nandito na naman yung suki natin si Skyran. Huwag kang magraran, Di lang pang senador, pang presidente pa Kung pipili lang tayo, kung sino-sino lang dyan. Diba, mga kababayan? Kaya alam nyo, mga taga-Caloocan, napakaswerte nyo. Yung mayor nyo, pang presidente. Oo. Ang level, ng kaalaman, karunungan, at kagalingan, at kabutihang loob, at katapangan na ipagtanggol kayo. Ibang klase. Kaya mga kababayan, yung mga taga-Caloocan, huwag na kayong magdalawang isip, subukan. Sino? Si Mayor Trillanes, mga kababayan. Kahit isang termino lang. Subukan ninyo, gawin yung landslide ang boto. Oo.
gawin yung landslide ng boto. Bakit? Saan pa kayo? Pang-presidente ang peg ng magiging mayor nyo. Diba? Boss Mike, senador muna. Para preparation for president. Yun na nga eh. Ha? Pero naririnig ko, mukhang tatakbong vice president pagkatapos ng maging mayor sa Caloocan, no? Our beloved Boss Mike!